Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at magkomentohan na po tayo. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat. At komentuhan po natin mga tambay, ito pong ating pong congressman o representative po na nasa Mindanao. Siya po ay nasa Caraga sa I think Region 13 po ang Caraga, parte po ng Mindanao, Region 13. Kahanga-hanga po ang politiko na ito at talagang mapupuri mo dahil po siya hindi nasilaw. Hindi po siya nasilaw sa sistema po ng ginagawa po ngayon sa House of Representatives na isang damukal po na issue ng pagnanakaw. Meron pang mga mali-maleta. Talagang nanindigan po ito pong si Congressman, ito pong si Representative Dale Corbera ng Caraga. Mga kababayan, mabuhay ka, Representative Dale B. Corbera. Ito po, basahin po natin ang pahayag niya sa tunay na lingkod bayan na hindi po niya pinagkalulo at hindi po siya bumoto nung unang impeachment ay hindi na po siya bumoto dahil alam niya na pinupolitika lang ang Vice President. At ang namumulitika sa Vice President ay yung pa ang napakaraming karga-karga na pagnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Ito po ang pahayag ni Congressman Dale Corbera ng Caraga, mga kababayan. Ayon po sa kanya, kahanga-hanga po si Congressman, may paninindigan po, may tapang at malasakit sa kanya pong nasasakupan. Ito po ang sabi po ni Congressman Dale Corbera. Makinig sa nasasakupan, sabi niya, makinig daw po. Siyempre sa kanyang mga distrito yan, sa kanyang distrito. Makinig ang mga congressman sa mga nasasakupan. Makinig sa nasasakupan, I was the only congressman from Caraga who did not sign the impeachment of BP Sara last year. This time, my constituents are urging me not support the new impeachment complaint against BP Sara Duterte. Napakaganda po. At pati po ang kanyang mga nasasakupang kababayan sa kanyang distrito ay mismo po ay nagsasabi sa kanya at siya po ay nakinig na at ito pong impeachment na ginagawa na naman po ng mga House of Tribes o sinasabing nahandyan po sa Crocodile Farm, mga kabayan, na hindi po nakikinig at hindi po tinatanong ang kanilang nasasakupang distrito. Mabuhay ka, Congressman Dale Corbera. Napakaganda po na inyo pong layunin at kayo po ay may paninindigan, may tapang at malasakit sa inyo pong nasasakupan. Dahil mismo kayo, alam nyo po sa sarili nyo, hindi lang po ang inyong mga nasasakupang kababayan sa inyong distrito, alam din po ninyo na hindi po talaga korap ang mga Duterte. Hindi po ba? At hindi po kayo nasilaw. Hindi po kayo nasilaw sa mga pera na kumakalat at itinatapal sa mga kasamahan yung congressman na pumutok na po. Last year pa, pumutok na. Yung pirma, hindi bababa sa 100,000,000. Hindi po ba? Pumutok po yan. At ngayon, may pangalawa na naman impeachment. Kaya po, mabuhay po kayo dahil kayo po ay may paninindigan. Nakinig po kayo sa inyong nasasakupan. I was the only congressman from Caraga. Diyan po sa Region 13. Siya lang daw po. I was the only congressman from Caraga who did not sign. Ibig sabihin, yung mga kasamahan niya congressman diyan sa Caraga, pumirma. Hindi po ba, mga kabayan? Hindi pumirma. Siya po. Hindi siya pumirma sa impeachment ng Vice President. Dahil nga po, mga kabayan, may paninindigan siya. At dito po sa pangalawang pagkakataon, mismo, pati ang kanyang mga nasasakupan, mga kabayan,
ay hindi po sumusuporta sa impeachment. At pati po, lalong-lalo po siya, hindi po siya susuporta ngayon. Hindi po ba? Kaya po mabuhay po kayo. Sana po meron po mga ganyan congressman. Marami po sana congressman na ganyan na talagang ang iniisip po ay yung pag-unlad at yung ikabubuti po ng ating bansa at lalong-lalo po ng nasasakupan po nila ng mga distrito. Katulad po nito ni Representative Dale Corbera ng Caraga, mga kabayan. Kaya po, sana po, meron pa tayong mga politiko na mga katulad po nito. Hindi lang po mga Duterte, mga kabayan. Hindi lang po sana mga Duterte, pamilya Duterte, ang mga may paninindigan at tapang. Sana po, marami po sana sumunod, magsunod at magpahayag po ng suporta para sa tama. Ipahayag nyo po sa buong bansa, sa buong mundo. Ilabas nyo po, lalong-lalo po sa social media, ilabas nyo po ang suporta nyo po para sa katotohanan at para sa tama. Dahil nga po, hindi naman kayo pakikinggan ng malalaking mainstream media kung doon po kayo magpapahayag. Sa social media na lang po kayo magpahayag ang matitino po nating mga politiko. Papansinin po kayo ng mga Pilipino dahil halos lahat po ng Pilipino ngayon ay social media na po ang pinagkakatiwalaan. Lalong-lalo po yung para po sa tama, hindi para sa mga trolls. Dahil napakarami rin pong trolls ngayon. Mga bayaran, ayon po sa mga ex-marine, mga media, dinideliveran buwan-buwan. May mga sweldo allowance ang mga demonyo. Hindi po ba? Kaya dito po, sana po, tayo po ay nananalangin na sana po marami pa sana na tumayo sa tama at may paninindigan. Huwag po para po kayo'y masilaw sa pera. Ang pera po ay hindi nyo po madadala sa patutunguhan nyo. Hindi nyo po madadala at kaya pa kayong sunugin yan. Masusunog pa kayo yan pagka kayo po ay sobrang sakim sa pera. Lalong-lalo kung hindi naman ninyo pinaghirapan. Hindi po ba? Kaya po saludo po tayo. Saludo po tayo sa tapang at paninindigan ni Representative Dale Corbera. Mga kababayan, talagang nakasuporta po siya para sa tama at alam niya na si Vice President Sara Duterte ay pinupolitika nila dahil nga hindi korap. Dahil nga po ang gusto nila ay katulad po nila na korap para po sila'y magkakaisa at para po lahat sila'y sabwatan. Akala kasi nila ganyan ang mga Duterte. At syempre po, gusto nilang pagharian ang ating bansa. Gusto po nila kasi pagharian eh. Pagharian po ng mga magnanakaw, mga korap, mga walangya, mga bendalo ang pinagagawa. At syempre po, yung sinasabi naman po ng ating mga kababayan, dapat daw po tayo ay mag-people power. Ginawa na nga po natin eh. Lumabas na po tayo. 'Di ba? Pati nga mga religion, pati nga po ang Iglesia ni Cristo, 'di ba? Pati nga po yung sinasabi nga po yung Iglesia ni Cristo nagsanib puwersa, yung kay Pastor Kibuloy, tapos maraming mga Pilipino, hindi po ba? Nakita niyo po, may sumama ba? Sinamahan po ba? Sinamahan po ba tayo ng mga men in uniform? Mga kababayan, hindi po sila sumama eh. Hindi po ba? Bagkus sinuportahan pa nila. Sinecured pa nila yung tinatawag na bangag ng kanyang ate sa Malacanang. Sinecured. Halos puwersa po ng pulis, PNP, AFP, nakakubkob nung panahon po. Hindi po ba na ang Pilipino majority, napakaraming Pilipino po. Hindi lang po nung panahon na ito pong nakaraan, di ba, na ginawa po na Iglesia ni Cristo at ng sari-sari rin po na nakikisimpatya para ang ating bansa hindi tuluyan na mapunta sa basurahan. Pero wala po tayong nakuwang suporta sa simbahan. Hindi po sumuporta ang simbahan, bagkus kinakampihan pa yata nila. Dahil isa rin sila sa nag-impeach sa Vice President. Hindi po ba?
At lalong-lalo po ang mga kasundaluhan. Napaka-peaceful po kasi. Siyempre, hindi po natin magugustuhan na ang mangyari po kung wala po kasing kapangyarihan at tao lang ay napakadali po nilang magdeklara ng martial law. Real talk. Napakadali po nilang magdeklara ng martial law. Dahil nga po nasa kanila lahat ang puwersa. Hindi po ba? Nangyari na po yan. Nangyari na po yan nung panahon ng kanyang tatay. Kaya nga po tumagal ng mahigit 20 taon. Kung hindi lang po nagkasakit ang tatay niya, baka nagtuloy-tuloy pa. Di po ba nagkasakit ang tatay niya? Di po ba mahinang-mahina na? At kaya lang po natanggal sa kapangyarihan ng tatay niya? Di po ba? Dahil tumulong po ang mga Amerikano. Amerikano, simbahan, militar. Hindi po kaya ng tao lalo sa panahon ngayon. Hindi po ba? Hindi kasi kaya ng tao. Hindi po katulad kasi nung panahon ng tatay niya. Nung panahon ng tatay niya, di po ba, may mga nag-aaklas ng mga sundalo. Di po ba sila Gringo Hunasan, nag-aklas? Nung mga panahon na yun, sila Enrile, bumaliktad. Sila Ramos, bumaliktad. Hindi po ba? At nagsanib puwersa pati po ang mga simbahan, mga makakaliwa. Simbahan, makakaliwa, sumanib po yan. At saka taong bayan. At pati puwersa ng CIA ng Amerika. Kaya nga po nadala sa Hawaii, di ba? Nadala silang lahat na ipatapon doon. Kaya nga po napakahirap Pagka wala pong suporta, hindi po tayo sinuportahan. Kahit ano pong gawin natin, pag-aaklas, mag-people power po tayo, napakahirap. Napakahirap mong pababain ang isang pangulo nang wala kang puwersa ng militar. Dahil yung mismo, pagka ang militar po ay nasa kanila ang kapangyarihan, pwede pong mangyari yung ginawa ng tatay niya. Napakarami pong matotodas. Hindi po ba? Dahil nung panahon ng tatay niya, napakarami pong natodas. Hindi po ba history, record, mahigit 100,000 umano ang natodas nung panahon ng tatay niya. Di po ba? Sa pagiging diktador. Di po ba? Kaya nga lang po nahinto. Yung sinasabi ko nga po, di ba? Nasa history yan Kaya nga nahinto yan dahil nagsanib puwersa na lahat. Kaya nga nagkaroon, hindi lang po people ang kailangan. Hindi lang po people power. Kailangan po natin lahat. Pati militar. Kasi po yung kalaban natin, may mga armas yan. Kumpleto po yan. Kaya mo lang mapapaalis yan kung yung mismo na sumusuporta sa kanila na mga men in uniform, na mga may armas, sila rin ang magdidisarma sa kanila. Hindi po ba? At tatanggalin nila ang suporta doon sa sinasabi ng kanyang ate na bangag at nagpapahirap sa ating bansa. Wala po tayong nakikita na ganyan. Puro lang tayo tao. Tao. Karamihan pa. Wala pong kakayahan. Hindi po ba? Dahil napakahirap ng buhay natin. Naghihikahos tayo sa kahirapan. Dinala po tayo sa napakahirap na sitwasyon. Di po ba? Hindi na nga tayo makakain. Karamihan po ng ating mga kababayan ngayon ay hirap na pong kumain ng 3 beses sa isang araw. Real talk. Hindi po ba? Dahil po lahat po ngayon na pinagagawa nila ay puro po pahirap sa bayan. Kaya nga po tayo laging nananawagan. Samahan tayo. Kung talagang gusto ng pagbabago, mabilis na pamamaraan, kamukha nung ginawa kay Erap, napakabilis na pamamaraan. Hindi po ba kay Erap walang nasawi? Wala po kasing masasawi. Walang magbubuwis ng buhay kung sasamahan ka lang ng mga men in uniform. Hindi po ba? Ginawa na po kay Erap yan. Ginawa na rin po sa tatay niya. Hindi po ba? Kaya nga po napaka-peaceful Walang buhay, walang magbubuwis ng buhay kung ang people power ay may kasama ka na mga men in uniform. Real talk. Pero pagka tayo lang,
Tayo lang ng mga Pilipino, itataboy lang po tayo niyan. Kumpleto po sila. May mga water canyon, may mga isang damukal na barrier, mayroong mga tear gas, may mga high power arms, mga baril na malalakas, may mga kanyon. Hindi po ba? At isang damukal po na nakatutok. At kaya po nilang papatukin yan dahil nga po kung bangag at gumagamit ang Pangulo. At kinontrol po ang bansa gamit ang pera ng taong bayan. Kaya nga po tayo, lagi po natin kinakalampag ang mga men in uniform. Kailan ba kayo magigising? Nung panahon ni Erap, gising na gising kayo. Nung panahon ni Erap, gising na gising kayo. Nakita nyo po ang issue ni Erap. Weteng. Tinanggal ninyo sa kapangyarihan. Pero ito, halos lahat na po magnanakaw. Lahat na po halos magnanakaw. Pati yata ang karamihang kabaro ninyo ay nakinabang din yata ang matataas na opisyal yata ang kabaro ninyo. Hindi po ba? Mga kababayan, naidugtong lang po natin. Kasi po napakahirap po sa panahon po ngayon na magpaalis po na isang presidente na kinontrol niya po lahat. Kinontrol, nagamit po lahat. Di ba? At yung nakalimutan po natin banggitin, napaka-importante rin po ng media. Pagka ikaw ay magpapabagsak at mag-aalis ka ng presidente na wala pong kasilbi-silbi, importante rin po ang media. Hindi po ba? Importante po ang media. Hindi lang po ang militar. Kasama rin po ang media. Simbahan at mamamayan. Kaya nga lang po, ang nangyari po sa ating bansa ngayon, lahat po magkakakampi. Pati media, nababayaran. At isang damukal na trolls. Pati po mga makakaliwa, kakampi na rin nila. Di umano. At isang damukal po na mga politiko. Hindi po ba? Wala pong bumabaligtad ngayon sa kanila. Hindi po katulad ng panahon ng tatay niya. Napakaraming politiko na bumaliktad. Hindi po ba naghudas sa tatay niya? Ngayon, meron po ba naghuhudas ngayon kay Bongbong sa mga kaalyado niya? Di po ba wala pa? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit? Wala. Dahil sobra-sobra maleta. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, naidagdag lang po natin yan. Kaya po tayo hirap na hirap dahil ayaw po tayong kampihan. Wala po tayong kakampi na men in uniform. Kung meron man ay natatakot pa yata silang lumabas. At lalong-lalong wala tayong kakamping media. At lalong-lalo wala po tayong kakampi na maraming puwersa ng nasa simbahan. Hindi po ba? Wala. At pati po ang CIA, pati yata ang Amerika, ay wala rin po yatang pakialam. Hindi kaya. Mga kababayan, mabuhay po kayo. Yan po. At naidagdag lang po natin yan, mga kababayan. Kaya nga po tayo ay patuloy na nananalangin na sana po'y matauhan. Matauhan po sana ang marami po nating men in uniform. Katulad po ni Representative Dale Corbera na natauhan po siya at alam niya po ang tama't mali. Sana rin po tayo po'y nagdarasal na sana po ang ating mga men in uniform ay makita rin po nila ang tama't mali. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Congressman, at sana po ay tularan po kayo ng mga kapwa nyo, Congressman, lalong-lalo po dyan po sa buong Mindanao. At hindi lang po sa Mindanao, sa Bisaya at Luzon. At isama na po natin ang Bicol, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Saludo po sa inyo si Kamanong. At maraming salamat din po kay Vice President na sana po'y lagi kayong maingatan at ang inyo pong buong sambahayanan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Mabuhay po kayo at lagi po nasa panalangin po namin kayo. At siyempre po ang ating po mga men in uniform, ang ating mga soldiers, mga ex-marine. Sama rin po natin sa ating mga dasal. Thank you po mga kababayan sa inyo po mga dasal. At maraming salamat din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yee, Eric Hershaw ng Canada, Ani Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV,
Tatay Nick ng si Gay at Shena, Balance Vision TV. At syempre po si Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kabayan at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po tayo magdasal at manalangin para po ang kabutihan naman po ang maghari sa ating bansa. At makabalik na po sa kapangyarihan ang tunay na leader na may kamalasakit at pagmamahal at tapang. Huwag po tayong mawala ng pag-asa mga kababayan. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Meron po siyang plano sa ating bansa. Hindi po niya pababayaan ang bansang Pilipinas. Darating din po ang katarungan at hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan ang mga hayop na yan, mga kababayan. Paalam, ingat po, bye-bye.